Matapos matanggap sa isang call center sa Mandaluyong, nangupahan si Lara sa isang lumang apartment. Dahil madalas siyang panggabi, naghanap siya ng kasambahay na maaaring tumulong sa mga gawaing bahay at mag-alaga ng kanyang aso, si Bruno. Sa isang Facebook group, may nag-message sa kanya, si Manang Celia, isang matandang babae mula sa Siquijor. Mabait ito sa chat at nang magkita sila sa personal, mabango at mukhang malinis kahit may katandaan na. Sa unang linggo, maayos naman ang lahat. Masarap magluto si Manang Celia, tahimik at maasikaso sa bahay. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Lara ang kakaibang kilos ni Bruno. Lagi itong nag-aalulong tuwing makikita si Manang Celia. At kahit lumalapit ang matanda, hindi ito tumitigil sa pagtahol. Isang gabi, nagising si Lara at nakita niyang nakatayo lang si Manang Celia sa labas ng kanyang kwarto. Nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng maliit na puwang sa pinto. Nang tawagin niya ito, dahan-dahan itong lumayo at bumalik sa silid nito. Kinabukasan, may naaamoy si Lara sa loob ng bahay. Parang insenso at nasusunog na halaman. Nang tanungin niya ang matanda, ngumiti lang ito at sinabing, "Proteksyon lang, iha. Maraming bagay ang hindi natin nakikita." Hindi na niya ito pinansin. Makalipas ang isa pang gabi, nagising siyang muli dahil sa isang kakaibang tunog. Parang may bumubulong sa labas ng kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita si Manang Celia na nakaupo sa gitna ng sala, nakapikit at bumubulong ng kung anong orasyon. Sa tabi niya, nakaluhod si Bruno, nanginginig habang tumutulo ang laway at namumula ang mga mata. "Manang, anong ginagawa niyo kay Bruno?" Sigaw ni Lara. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Patuloy lang ito sa pagbigkas ng hindi maintindihang dasal. Biglang sumuka si Bruno ng itim na likido. Nanginginig. Saka agad tumakbo papasok ng kwarto ni Lara. Doon napagtanto ni Lara na may hindi tama kay Manang Celia. Kinabukasan, nagpaalam siya sa trabaho at naghanap ng dahilan para paalisin ang matanda. Pero bago niya ito nagawa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitbahay na may-ari ng inuupahang bahay. "Miss Lara, bakit mo pinatuloy si Manang Celia? Hindi mo ba alam na matagal na siyang patay? Ano pong ibig mong sabihin?" Nanginginig ang kamay ni Lara habang hawak ang cellphone. Si Manang Celia ay dating kasambahay dito. Nahuli siyang gumagawa ng kulam sa dating nakatira riyan. Pinalayas siya. Pero makalipas lang ang isang linggo, natagpuan siyang patay sa Siquijor. Nilunod siya ng mga taga roon dahil natakot sila sa kanya. Pero bakit siya nasa bahay mo? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Lara. Doon niya nakita si Manang Celia. Nakatayo, nakangiti ng malapad, ngunit hindi pangkaraniwan ang kanyang ngiti. Halos umabot ito sa kanyang mga tenga. "Hindi mo na ako mapapaalis, iha." Kinabukasan, naging balita ang isang krimen sa lumang apartment.
Datagpo ang patay si Lara. Nakadapa sa kanyang kama at sa kanyang likod ay nakaukit gamit ang sariling dugo ang salitang, "Balik ka sa amin." Ngunit ang pinaka nakakakilabot, walang sino mang nakakita kay Manang Celia. Wala raw ibang nakatira sa apartment bukod kay Lara.